Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. At kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember sa tayong mga ka-bonfire. Maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na hindi lang po tayo watching but active din tayo na nag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin.
together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na habang nakikinig po tayo ng message, huwag natin hayaan na tayo ma-distract. So tayo po ay mag-take notes and mag-engage tayo sa ating comment section. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, he is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, part of music multimedia team, part of life class teacher, a professional, and also part of Bonfire admin. Let's welcome Ronjan Daniel Lopez.
Magandang gabi po sa lahat ng mga ka-bonfire night natin na nakasubaybay. So, binabati ko po lahat ng ating mga pastors, mga primary leaders, mga cell leaders po, and mga invites nakasubaybay po ngayong gabi sa ating bonfire night. And gusto ko rin po magpasalamat unang-una sa ating Panginoon. Pangalawa po sa ating butihing pastor, Pastor Rami Henares Jr. and kay Pastor Adel po sa pagbibigay ng privilege po na makapaghatid ng mensahe ng Lord sa inyo po ngayong gabi. So, bago po tayo magtuloy sa pinakapuso po ng ating gawain, so samahan niyo po ako sa isang panalangin. Purihin ka, Panginoon, na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord God, sa gabing ito. Maraming salamat sa pag-iingat niyo po sa amin sa buong isang linggo. Thank you, Lord God, for taking care of us. Thank you, Lord, sa pag-provide niyo po ng mga pangangailangan namin. Thank you, Lord God, for all the answered prayers. Thank you for your guidance, favor, and presence, Lord God, na patuloy kaming sinasamahan, Lord God, sa aming mga buhay. And Lord, I pray sa aming mapapakinggang mensahe ngayong gabi. Open our hearts and our minds, Panginoon. Patuloy na tumimo ito sa aming puso't isipan. Kumilos ka sa aming buhay, Lord God. At patuloy na maisagawa namin ito all for your glory, Lord God. At patuloy na sa buhay namin, Lord, ikaw lamang ang masunod, Panginoon. Wala nang iba pa. And pinagkakatiwala namin sa inyo ang buong gawain na ito mula kanina sa simula hanggang sa matapos. Ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang siyang maitaas, maluwalhati, Lord God. Maraming salamat po. All of this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and Amen. So yung nais ko pong ibahagi sa atin, matatagpuan siya sa 1 Chronicles chapter 28 verses 8 to 9. And meron din po tayong verse sa Deuteronomy 6 verses 5 to 9. Okay po. So una po nating babasahin yung sa 1 Chronicles 28 verses 8 to 9. So sabi nga po dito, "So now I charge you in the sight of all Israel and of the assembly of the Lord, and in the hearing of our God. Be careful to follow all the commands of the Lord your God, that you may possess this good land and pass it on as an inheritance to your descendants forever." Verse 9, "And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father, and serve him with wholehearted devotion and with a willing mind, for the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will reject you forever." And jump po tayo sa Deuteronomy chapter 6, verses 5 to 9. "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road and when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on your door frames, to your houses and to your gates." Ayan po. So, purihin po ang pagkakabasa sa salita ng Diyos. Sa mga binasa po nating talata, yung una po yung sa 1 Chronicles, kung babalikan po natin, more on po to about sa habilin ni King David kay Solomon. No, talagang ito na yung pagpapasa niya ng legacy yung pagtatayo ng templo ng Panginoon. Na kumbaga si David, nasa kanya yung initial part, 'di ba, of preparing yung mga kailangan, pero yung pagbubuo nito is talagang nandun yung pag-pass on niya kay King Solomon. And nandun yung paalala ni Haring David no, sa mga verses na yon kay Solomon na siya ngayon yung nagiging legacy bearer no, ni David. And ngayon po, kung ilalagay sa panahon po ngayon, tayo po mga legacy bearers din. Amen? So yun po yung team natin, legacy bearer or bearer of God's legacy. Ayan. So ano nga po ba pag sinabing legacy? So something of lasting value that is passed down from generation to generation. At pag sinabi naman pong bearer, someone who carries the load or burden. At pag pinagsama siya bilang legacy bearer, so ang legacy bearer, someone or a person or a group who actively carries, preserves, and transmits a legacy. Ayun. So,
Bilang legacy bearer, kasi alam naman po natin yung team natin sa vision or sa discipleship for this whole year 2025, yung The Legacy. And ayun yung ating pina-team. So tayo ang may dala-dala nun. That's why we are called legacy bearers. So yung mensahe na po na ito, kasi ito, madalas kasi nagiging conscious tayo dun sa legacy na ipapasa natin. Pero minsan, nakakalimutan natin na tayong may dala-dala ng legacy, dapat maayos muna tayo. Amen? Kasi mahirap po na, yun, pinasahan tayo ng legacy, may gusto tayong ipasang legacy, pero yun pala, may dapat pang ayusin sa atin. May mga attitude pa na dapat ayusin, may characteristics pa na maaaring mali yung puso natin, 'di ba? So mahirap kasi pwedeng masayang yung legacy or hindi talaga natin matransmit, hindi natin ma-carry effectively yung legacy na ibinigay sa atin ng ating Panginoon or ng ating mga leaders, ng ating mga previous generations. So as legacy bearers, dapat po magkaroon po tayo ng mga qualities, no, na kailangan ng isang legacy bearer para talagang effectively, diba, mightily matransmit, una pala makarry yung legacy, and pangalawa matransmit yung legacy. So sa mga naniniwalang sila ay legacy bearer, so mag-type nga dyan sa ating comment section na I am a legacy bearer. Amen? So yun po. So ulitin ko lang po, so there are times that we focus more on the legacy that we want to leave or transmit, but forgot to check ourselves if we have what it takes to be a bearer of God's legacy. So may tanong po ako sa bawat isa sa inyo, and pwede rin nating tanungin sa ating mga sarili. Do I have what it takes to bear God's legacy or to be a bearer of God's legacy? So if we will lack of these qualities, so we may end up failing to carry and transmit the legacy from God. So the legacy we receive from Him. Kaya sa mga points po natin, so ano nga ba, no? What are the qualities of a legacy bearer? So bilang may dala-dala ng legacy ng ating Panginoon na dapat nating i-carry and i-transmit, so ano po ba yung dapat na mga qualities na makita po sa atin para talagang yung legacy na ibinababa sa atin ng mga leaders natin, ng mga yung mga binaba ng former generations na discipleship, 'di ba, ay talagang madala natin siya ng effectively at matransmit po natin siya. Kasi pag sinabing carries the legacy, ibig sabihin talagang una siyang nakikita sa buhay natin kasi we cannot give what we do not have. Amen? So kung yung legacy na gusto natin is, 'di ba, yung syempre pagdating po sa spiritual, yung disciple making, kung i-inline po natin sa nakaraan po nating simbahay message, no? So last week. So kung yung disciple making po, 'di ba, is gusto nating maipasa. So dapat makikita po muna sa atin yon, so that we can effectively transmit it to the next generation. Amen? And for us to carry it effectively and to successfully transmit it, na magkaroon tayo ng successor at matransmit talaga natin siya for the generations to come. So ito po yung mga qualities na dapat meron tayo. Number 1, wholehearted devotion or wholehearted devotion to God. Ayun po. So pag sinabi pong wholehearted devotion, it means complete and unwavering commitment to God. So ang sarap pakinggan, no? Ang ibig sabihin ng wholehearted devotion sa ating Panginoon, it means complete and unwavering commitment. So doon tayo mag-focus sa word na complete. So ibig sabihin pagka wholeheartedly devoted ka kay Lord, complete yung commitment mo. Pag sinabing complete, ang tanong diyan, complete ba ang devotion mo? Ayan, 'di ba? So 7 out of 7 ba 'yan kapag nagwagawa tayo ng devotion? Pangalawa, complete ba? No, kung sinasabi natin wholeheartedly devoted tayo kay Lord, complete ba yung prayer? 'Di ba? O kaya sa 6 na araw nating pagmo-morning prayer, 2, 3, or minsan 1 lang, 'di ba? So mahirap masabi na wholehearted devoted tayo kay Lord pag ganoon. So pero pag wholehearted yung devotion natin sa ating Panginoon, complete, no, yung ating pag-spend time with the Word of God, pag-spend time natin with the Lord through prayer, and complete ba? Yan, sige, tanungin mo kung may katabi ka, tanungin mo, complete ba? Complete ba yung attendance mo sa simbahay at sa bonfire? Yan, o kaya sa mga cell groups po natin. Or mas marami ang absent.
Kasi sasabihin, ay leader, sorry. Meron kasi kung aatin ng birthday yan. Diba? Ay leader, sorry kasi hindi ako nakapagsimbahay kasi may outing kami. Diba? Tapos weekly may outing, grabe, no? Sana all. May outing lagi every week. Diba? So kaya hindi nakapag bonfire kasi may tinaon, manonood ng movie. Diba? No? Tinaon pa talagang Friday at 7 p.m. kahit alam niyang may bonfire. So, so pag wholehearted devoted tayo kay Lord, nandun yung desire natin to complete, to have a complete and unwavering commitment. Amen? So, unwavering meaning, kahit ano man po mangyari, hindi tayo basta-basta mabubuhay. O hindi tayo basta-basta masisway. Amen? So, balikan po natin yung verse natin. So, sabi nga sa verse 9 ng 2 Chronicles 28:9. Ano ba yung bilin ni Haring David kay Solomon? Bilang si Solomon yung legacy bearer na kinakausap niya. And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father and serve Him with wholehearted devotion and with a willing mind. For the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. So sabi nga po, if you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will reject you forever. So ang wholehearted devotion to God po, sabi nga po dito is you constantly and consistently seeking God. Amen? So sabi nga po, devotion to God means we earnestly seek Him daily, continually, and consistently. Ayan. So kasi kaya hindi natin sinabing devotion to God lang. Sinabi kasi dito ni Haring David, or sinabi dito sa salita ng Diyos, wholehearted devotion. Kasi pag buong puso yung devotion natin, yung pagiging devoted natin kay Lord, we seek Him daily, continually, and consistently. Amen? So being cold and separated to God starts when we stop seeking Him through prayer, daily devotion, and being in our fireplace, and not being in our fireplaces. Alam niyo po ba, nagsisimula yung pagiging cold ng isang disciple or Christian sa Panginoon, kailan? Kapag hindi niya na sinisik si Lord. Paano ba masasabi pag hindi niya na sinisik si Lord? Nandun na yung devotion, walang devotion, hindi nagpe-pray, may mga meetings, hindi pumupunta, cell group, paandap-andap, kukuti-kutitap, kasi bare months na Nako, huwag nating hayaan palapit na yung bare months para kang Christmas light, kuuti-kutitap ka na sa cell group, sa devotion, sa prayer, dapat we seek God consistently, or we seek God daily, continually, and consistently. Kaya mahalaga po na i-maintain natin ito, yung pagkakaroon ng wholehearted devotion to God. Huwag nating hayaan na devoted lang tayo, kundi wholehearted devoted to God. Amen? So we have wholehearted devotion to God dapat. Kasi mahirap dalhin yung legacy kung di naman talaga tayo devoted kay Lord. Amen? So ang hirap na pag-usapang legacy, talagang buhay na buhay tayo. Pero pag chinek, are you wholeheartedly devoted to God? Ay, hindi ko nasulat, nabasa ko lang. Devotion, hindi nakapag-pray. Ay, kasi, masama yung pakiramdam ko. Diba? Laging may sakit kapag hindi nakakapag-prayer o kaya parang laging may excuses. So parang ang hirap i-gauge na meron talagang wholehearted devotion kay Lord kasi full of excuses pagdating sa mga basic lifestyle, pagdating sa pagdalo or pagiging present sa mga fireplaces natin, which is the mentoring, conferences, meetings. So dapat nangunguna tayo dyan. Diba? Hindi yung excited tayo. Diba? Excited na ako Campus Revolution, excited na ako mag-national conference. Kapag registered ka na ba? Wala kasi bumili ako, may bago kasi akong biniling gadget. Diba? May bago kasi akong biniling t-shirt, mga ganyan, diba? So, ang daming excuses. So, dapat pag wholehearted devoted po tayo, nandun yung talagang hindi natin, nawawala sa atin yung devotion, prayer, yung pagiging present natin to our prior places. Being devoted to God, means we care with our relationship with God over anyone or anything else. Amen? So, ang pagkakaroon po ng wholehearted devotion kay Lord, pinakamahalaga sa iyo yung relationship mo kay Lord. Mawalan ka man ng kaibigan, mawalan ka man ng mga tropa or tinatawag nating trupa, or barkada, daparkads,
mga apports, or ano pa man, mga tawag nyo sa inyo, mga beshi, ayan, di ba? So, mawala man yan lahat. As long as you have your relationship with God, content ka. Amen. Kasi mahirap mahirap sabihing devoted tayo kay Lord. Pero nung nawala yung isa mong kaibigan, di ba? So, minsan may darating talaga, may mga, sa paglilingkod natin sa Panginoon, as we go on with our journey, may mga nawawala. Di ba? So, pag sila ba nawala, mawawala ka na rin ba kay Lord? So, dapat wag ganon. Amen? So, sabihin natin sa sarili natin, wag ganon. Wag ganon self, di ba? So, dapat, mawala man lahat ikaw, mismo sa sarili mo, no? Dapat tayo, devoted tayo kay Lord no matter what happens. Pagdating pa lang yan sa relationship, no? Halimbawa, baka on fire ka lang kay Lord kasi yung crush mo, on fire din kay Lord. Paano kung yung crush mo, may crush pa lang iba? Aray, di ba? So, magpapatuloy ka pa rin ba kay Lord? Di ba? So, wholehearted ba yung devotion natin kay Lord? So, dapat, yun yung ibig sabihin, pag wholehearted devoted tayo sa ating Panginoon, yung relationship niya, natin sa Kanya, pinakamataas sa lahat. Di ba? Ma-reject man tayo sa lahat ng mga relationships na meron tayo, mag-fail man yung mga relationships that we have, sa mga friends natin, may mga mawala man, or may mga hindi ka man makasundo. Basta patuloy ka sa pagiging devoted kay Lord. So, magiging effective, isa kang asset ng Lord, no, na legacy bearer niya. Amen? So, yun po. So, si God ba is, ganun din po, no? Dalawa kasi yan eh. Sabi nga, di ba, anyone dun sa tao, or anything else. So, minsan naman, ang nagiging karibal ng Lord is yung status in life or career path natin. Yan yung mga may mga nawawala kapag may maganda ng trabaho. Pinag-pray wala pang trabaho, pinag-pray kay Lord, Lord, sana magkaroon ako ng magandang trabaho, career path. Nung bless ng Lord, ang grabe yung demand sa trabaho. Iniwan na ang Lord, grabe. So, hirap sabihin na may wholehearted devotion sa Lord, di ba? So, dapat i-bless man tayo ng Lord, with or without blessing, you are still devoted to God. Amen? So kasi hindi deserving na legacy bearer, or sabi nga nung nakaraang simbahay preaching ni Pastor, 'di ba? Hindi deserving na dapat yung pinapasahan natin ng baton yung mga deserving. Hindi deserving yung onting blessing lang, nakakalimutan na ang Lord. Amen. So dapat tayo yung puso po natin, kaya nga wholehearted, buong puso, maayos yung puso natin when it comes to our devotion to God. Kasi i-bless ka man or hindi, patuloy ka sa Lord. Kasi what if halimbawa, maalab tayo sa pag-win souls, pag-disciple, kasi we are blessed. Diba? Siyempre, kakipat na talaga yan naman yan, yung blessing eh. What if itest tayo ng Lord na maranasan natin yung pagiging sapat lang sa bawat araw, or minsan may nagkaroon ng kakapusan. Kasi di ba sa Bible, di ba si Job, diba? Sumusunod naman siya kay Lord eh. Pero grabe yung tragedy na nangyari. Parang may ginawa siyang karumal-dumal na krimen. Pero wala talaga siya eh. Tenes lang rin talaga siya. So darating at darating sa buhay po natin yun. Kaya dapat yung devotion natin hindi rin naka-base sa blessing na meron po tayo. Amen? So yun po. Wholehearted devotion shows genuine love to God and passion to obey Him. Ang pagkakaroon po ng wholehearted devotion, so hindi lang rin pala sapat na you do your devotion every day, you pray every day. Ang mahalaga, may passion ka to obey God. Kasi wala rin naman yung devotion na 7 out of 7, morning prayer na 6 out of 6, kompletong simbahay at cell group attendance. Kung yung word of God naman, di natin sinusunod. Amen? So yun. So dapat sinusunod natin. May application dapat para hindi siya masayang at talagang kompleto, wholehearted yung devotion natin sa Lord. And a devoted person is humble before the Lord. That is why it is easy for him to obey God and His word. So yun din ang isa pang character, no? Kapag ka may wholehearted devotion ka kay Lord, you are humble before the Lord. No, hindi tayo nagmamagaling sa Lord or sa mga leader na ibinigay sa atin ng Lord, kasi yun nga, nandun yung wholehearted devotion natin, which ang outcome, nagiging humble tayo before the Lord and before the authority He placed in our lives. Madali lang sa atin sumunod. Amen? So yun. Pangalawa po, na characteristics or qualities ng isang legacy bearer or a bearer of God's legacy is meron siyang heartfelt worship to God. Ayan. So grabe, no? Heartfelt worship. Damang-dama sa puso.
Diba? So ano ba pag sinabing heartfelt? So yung synonyms niya is sincere. Ayan. So kasi sabi nga, pwede ka mag-worship kay Lord, pero sincere ba yan? Diba? So pwedeng mataas yung boses mo umawit. Maganda yung timbre ng boses mo, diba? Pang araneta. Pero heartfelt ba or sincere yung ating worship sa Lord? So mahalaga pala sa isang legacy bearer that we have a lifestyle of worship. We worship God kasi yun nga yung gagawin natin for eternity kapag kasama na natin ng Lord, to praise, to sing praises to Him, to worship Him, diba? Throughout eternity for His greatness. So a legacy bearer is a worshiper. Nangunguna sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? So nangunguna ka dapat sa pagpupuri sa Panginoon, hindi pag yung worship, diba? Kasi dapat, alam mo, pag legacy bearer po tayo, pagka kung papagdugtongin natin, we are wholeheartedly devoted to God. Kapag may pagkakataon to worship the Lord, siyempre nandiyan yung personal worship natin. Dalawa kasi yan, personal worship and corporate worship. Pag corporate worship, talagang you grab the opportunity to worship the Lord. Amen? Hindi yung nakaganon ka lang sa isang tabi, diba? Kaya yan, nakaganon, nagpapalakpakan na lahat, nakaganon ka lang. Parang ang hirap maging legacy bearer. Parang mahirap pa sabihin na dala natin yung legacy ng Lord kasi yung pagpupuri sa Panginoon, parang hindi tayo excited, wala tayong desire or hindi tayo passionate sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kasama po yun. No, yung pagiging natin, worshiper. At dapat, we do not just worship the Lord, but we have a heartfelt worship to God always. Amen? So sabi nga, ang tanong, diba? So may tanong anong campus revolution. Diba? So, how was your playlist? Ayan. So, kamusta ba yung playlist mo? Diba? Diba? Spotify man yan, Apple Music, or kaya YouTube to MP3. Diba? Yung sa cellphone mo. Diba? So, ano ba mas lamang dyan? Worship songs or secular songs? O yung mga background songs sa TikTok? Ayan, diba? So, ano ba yung kamusta ba? Kasi dapat, as a disciple or as a legacy bearer that is full-hearted devoted to God, we have a heartfelt worship to God na dapat mas mas kinahihiligan po natin yung mga awiting papuri sa ating Panginoon. Amen? Kasi that is a legacy that we will pass on din. Diba? So, payag ka ba na magiging legacy mo is, bakit ka nakaganyan mag-worship? Wala, yung leader ko nakaganyan din. So, parang kayo, umattend kayo sa conference, isang hilera kayo, nakaganon lang. Diba? Tapos parang malungkot kayo lahat pag worship, seryoso, nagsi-cellphone. So maganda bang legacy? So dapat we bring or we influence people to give a heartfelt worship to God. Huwag kang mahiya magtaas ng kamay, 'di ba? Huwag kang mahiya na umawit sa Panginoon. Wala naman makakarinig sa iyo, sabay-sabay naman lahat 'yan, 'di ba? So kahit wala ka sa tono, basta yung puso natin maayos sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. So 'yun. Yun nga, tanong tayo ulit, no? Tanong mo, i-check mo nga yung playlist mo ngayon. Yan sa Spotify o sa baka yung mga sinasuggest sa'yo, puro secular kasi yun lagi pinapakinggan natin. Kasi yung mga kanta, imbis na put your hands up, yung kanta, we're going up, up, up. So yung mga kanta na yan. Tapos, imbis na yung song about Holy Spirit, gusto mo multo. Diba? Ay, grabe naman. Ginusto mo pa yung multo kaysa sa Holy Spirit. Diba? And imbis na here I am to worship, kinakanta mo, nandito ako, umiibig sa'yo. Ay, grabe. Diba? So, yun yung mga natin, yung mga hilig natin kanta, which is, pinapalungkot, pinapadepress, wala ka namang boyfriend or girlfriend, diba? De-depress ka, tapos yung mapapakinggan mo, malulungkot na kanta. Imbis na, we choose to listen to songs that will help us to have a heartfelt worship to God. Amen? So it is important that we have a heartfelt worship lifestyle. Diba? It is important that we have a healthy worship lifestyle for it strengthens our faith, no? And helps us persevere no matter what happens. Alam ba yung worship, na-develop din yan yung relationship natin kay Lord. Kasi by that, inaalala natin yung mga ginagawa ng Panginoon na, Lord, maraming salamat, no? Kaya pinupuri natin si Lord kasi nararamdaman mo, ina-acknowledge mo, like sa verse 28, sabi dito ni Solomon kay Haring David, ano po yung sabi niya po dito? And you, my son, Solomon, acknowledge the God of your father. Diba? Kasi worshiping God, you acknowledge God.
and you acknowledge what He has done in your life or for your life, for you and me, 'di ba? You acknowledge yung salvation, 'di ba? Yung pagliligtas sa iyo ng Panginoon, grabe, 'di ba? Pagbayo tayo noon, totoo ba yun? Nagpapasalamat tayo sa salvation ng Lord. Pag yung kanta, salamat Panginoon, hindi makita sa mukha mo yung pagpapasalamat, 'di ba? So, o kaya yung ano ba yun? Joy of the Lord. 'Di ba? O kaya yung praise, pero yung aura mo hindi praise, walang joy, 'di ba? So dapat as a legacy bearer, nangunguna tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon with sincerity or meron tayong heartfelt worship. At syempre naman po, syempre part din kung nandun yung singing praises to our God, it is part of our worship. Syempre dapat magkaroon din po tayo ng heart check. Sabi nga, so may verse po akong gustong i-share sa inyo. Sinasabi sa Isaiah chapter 29 verse 13. Sabi dito, the Lord says, so dapat balance din tayo, no? 29:13, the Lord says, "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship is made up only of rules taught by men." So yun naman, doon naman tayo maging careful, no? Siyempre dapat, kung may heartfelt worship tayo kay Lord, genuine yung worship natin sa Kanya. Huwag nating hayaan na yun, kumakanta tayo, lulupasay, tumatalon, taas kamay, pero yung puso pala natin malayo sa Lord. So ang heartfelt worship, so with whole sincerity, our heart, our mind, no? Or pinaka-importante, puso natin malapit po sa Panginoon. We worship God. Hindi nagwo-worship ka kay God, iniisip mo mga bill sa Meralco, iniisip mo yung paano ka papansinin ng crush mo, iniisip mo ano yung susunod mong bibilhing collectables, di ba? May mga nangongolekta ng laruan, may nangongolekta ng sapatos or ng cup, di ba? Ano yung mga sikat ngayon, yung cup yung mga nagano. So, parang dapat kapag tayo po ay nagpupuri sa Panginoon, wholehearted, heartfelt, sincere. Amen? At huwag nating hayaan na nakafocus na tayo sa pag-praise. So, although part siya, so that balance tayo. Ito pa yung isa pong mahalaga na part natin ng worship, matatagpuan sa Romans 12:1 and 2. So, ano po bang sinasabi sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sabi dito, "Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God." Amen? So this is your spiritual act of worship. "Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will." So yun din po, ang part po ng worship natin is by offering ourselves as living sacrifices, meaning sa lifestyle din po natin. So sa pagkakaroon natin ng Christ-like character, diba? Sa pag-apply natin ng mga natutunan natin sa daily devotion, sa simbahay, sa cell group, sa bonfire, yung mga word of God, sa conferences, mentorings, trainings, diba? Sa mga empowerment ng mga leaders natin, diba? Downloading sa Closel. Part ng worship natin, yung application doon. Now, as we apply those things, we offer ourselves as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So, not just by praising song, kasama yon, pero hindi rin dapat mawala yung pamumuhay natin ng pleasing kay Lord. Kasi yun yung isa sa mga pinaka-the best na worship that we can give to God. Amen? So, mahirap naman kasi na living, kaya ka tuod mag-worship kasi sabi mo, sa pamumuhay mo naman inaan. So, dapat balance din. Amen? So, yun. And lastly, so sabi nga po dito, yung pangatlo po natin na qualities ng isang legacy bearer. So, yung una natin kanina, ano po ulit? It is, meron siyang wholehearted devotion to God. Pangalawa, meron siyang heartfelt worship to God. And pangatlo, syempre ito, di dapat mawala. Compassionate heart for the lost. So sino ba yung pinaka greatest example natin dito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So basahin po natin yung Matthew 14. Matthew 14:14.
Sabi po dito, when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick. And next po na verse natin is Matthew chapter 9. So balik lang tayo onte, 36 to 37. Sabi ng Panginoon dito, when He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then He said to them, so sabi, the harvest is plentiful, but the workers are few. So, yun nga po, no? So, makikita natin si Jesus Christ mismo, meron siyang compassionate heart for the lost. Mahirap dalhin yung legacy, mahirap siyang ipasa kung wala tayong compassionate heart. Why? Kasi, dama po kasi ng tao yan. Kung in-invite ba natin sila sa cell group, sa simbahay, just for us to have numbers, or para lang masabi na, ay, kasi sabi ni pastor, sabi ni leader, kasi nakakaya, wala akong invite eh. So, dapat meron po tayong compassionate heart. Amen? So, sincere tayo. Talagang meron tayong pagkahabag sa mga taong wala pa sa presensya ng Lord, hindi pa nakakatamo ng kaligtasan, wala pang Diyos ang buhay. Amen? Mas magiging effective, mas magiging successful yung ating pag-carry ng legacy, yung pag-transmit natin ng legacy, kapag meron po tayong compassionate heart for the lost. Amen? So, as we do the vision and transmit the vision, so having a compassionate heart is a must. Ayan. So, heart check tayo ulit, no? So, kamusta ba yung puso natin towards the people around us? Ayan. So, pagka naiirita ka ba sa tao, or minsan naman yung iba yung, ano nga ba to? Yung kanilang excuse, introvert kasi ako. Ayan. So pagdating sa discipleship, pagdating sa winning souls and making disciples, walang introvert, no? So dapat tayo extrovert spiritually. Diba? No, we are talaga. Hindi natin kino-confine yung sarili natin sa four walls ng ating tahanan, or hindi natin iniiwas yung sarili natin sa tao. We grab the opportunity, mapa face-to-face, mapa online, to reach them out, to share the gospel, di ba? Through Romans 6:23 na ginagamit natin, yung one verse evangelism. Amen? So yun. So sabi nga, people feel, the people feel if we really care for them. So daman nila if we just want them to gather, just to gather numbers. Ayan. Kaya dapat talaga, totoo po yung habag, no? Sabi nga, pag-pray natin, Lord, give me a heart like you. Give me a compassionate heart. Diba? Just like your heart. So, maging prayer natin yon. So, paano ba natin magagawa yon? So, syempre, una, be selfless. Wag natin, sabi nga rin po yan sa campus revolution namin na wag nating hayaan na lagi nating iniisip yung sarili natin. Matindi dun Hindi lang being selfless. So, sabi nga, be selfless, forget yourself. So, di naman to the point na hindi ka na maliligo, di ba? Di ka na mag-aayos ng sarili. Ibig sabihin, mas pinaprioritize natin yung pangangailangan ng iba. Kasi tayo, natanggap na natin yung regalo, yung libreng kaloob ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Amen? So, yun na yung greatest gift, natanggap na natin. So, kaya, inuuna natin yung iba na wala pa nun. Kaya, yun yung nakakatulong sa atin to be selfless, to be more diligent and vigilant in winning souls and making disciples, mapa face-to-face man or mapa online. Amen? So, yun. And also, be empathetic. So, ano po ba yung pagiging empathetic? So, nilalagay natin yung sarili natin sa kalagayan ng iba. Na parang, tayo, wala pang Lord yung buhay natin. Or halimbawa, kahit ako po, laki akong church, isa akong church kid. Pero masasabi ko na yung naging turning point ng buhay ko is papunta akong third year high school. Nung nakaten ako ng youth camp, doon talaga ako naging talagang sold out sa Lord. Lahat ng pwedeng pagkakataon na mapaglingkuran ng Lord sa ministry. Talagang ginagrab ko yung opportunity up until now, all by the grace of God po. And all for His glory. Na parang yung mga time na yun na ligaw tayo, diba? Yung alalahanin natin yung mga time na wala tayong Lord, ano ba yung
mga nararanasan natin, ano ba yung nararamdaman natin, 'di ba? So be empathetic dun sa mga taong hindi pa nakakilala sa Lord. So that we may have ma-develop yung compassionate heart na alam natin gaano kahirap, alam natin gaano kawalang pag-asa, alam natin yung patutunguhan ng isang taong wala pang Diyos ang buhay, na hindi pa natatanggap ang Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi ano ba yung papasa nating legacy? Winning souls and making disciples, sharing the gospel. Pero kung wala tayong compassionate heart, paano natin siya may papasa sa iba? Kasi magiging theoretical lang siya. Magiging parang tinuro mo lang, knowledge lang, pero walang compassion, walang passion talaga to win souls and make disciples, to bring people back to God. Okay? So sabi nga po, best example talaga si Jesus Christ, di ba? Nung sa mga binasa nating verse, may compassion siya. And sabi nga, the Lord Jesus Christ is the best example of having a heart of compassion towards the lost. By this, His legacy lives on. Amen? Naniniwala ba? So, magsabi nga ng amen, yung mga naniniwala na yung legacy ng Lord, it lives on. Ibig sabihin, nagpapatuloy magpahanggang ngayon. At magpapatuloy pa. So, update lang, 2,000 years and counting ang legacy ng Panginoon. Kasi may compassion ng Lord sa lost. Gusto talaga ng Lord. Kaya nga dito po sa discipleship natin, we don't just gather people for numbers. Nagsisimula po yan sa pagkakaroon ng compassionate heart talaga. Amen? Yung talagang gusto natin maligtas sila. And sabi ko nga po sa inyo, damayan ng tao. If we really care for them, may sincere heart tayo na madala talaga sila sa Panginoon, gusto natin maligtas sila, maayos yung buhay nila, at talagang gusto natin na mapabuti sila. And ayun yung compassion na iniwan ng Lord sa kanyang 12 disciples at ng mga disciples sa mga dinisciple pa nila. So on, so forth, hanggang sa magpahanggang ngayon sa kasalukuyan, naabot po tayo nun. At yun din yung maipapasa natin sa susunod na henerasyon. So, at remember, our purpose is loving God, loving people. So, if you love people, you have compassion for them. Diba? We care for them. Okay? So, always remember our purpose. So, yun po yun sa number 3. So, in our conclusion po, as bearer of God's living legacy. So, dapat po, we must be careful to live a life that is holy and pleasing to Him. Be watchful of ourselves, not to be pretenders, but to be a genuine legacy bearer, wholeheartedly for God's glory. So, yun po, no? Talagang reminder po sa atin yung message na ito na nandiyan yung legacy. So, dapat talaga alam natin kung ano yung ipapasa natin legacy, but do not forget ourselves as legacy bearers na dapat para ma-carry natin yung legacy ng tama, ng according to God's will and what pleases Him, at ma-transmit ito successfully, dapat we as legacy bearers, we as bearer of God's legacy and legacy bearers, dapat meron tayong wholehearted devotion to God, heartfelt worship to God, and compassionate heart for the lost. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Purihin ka, Panginoon, na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong salita, sa mensahe na inyong hinatid sa amin, Lord. Thank you for using me as your instrument. All praises and all glory belongs to you, Lord God. And Lord, help us na tunay na maging legacy bearers, Panginoon, not to be pretenders, but to be a genuine legacy bearers, all for your glory, Lord, na magkaroon talaga kami ng wholehearted devotion, Lord God. Gawin namin yung aming daily devotion, prayer, yung pagiging present lagi sa mga fireplaces, Lord God, with sincerity, Lord God, na talagang may desire to seek you, Panginoon, always, and to always grab the opportunity, Panginoon, to seek you, Lord God, with throughout our lives, Lord, and also a heartfelt worship to you, Panginoon, as we sing praises, as we worship you, Lord God, personal man or corporately, and also to worship you, Panginoon, by offering ourselves, our lives as living sacrifices, holy and pleasing to you. And also, Panginoon, to have a compassionate heart for the lost, Panginoon, na yung legacy na to, Lord God, talagang pusuan namin. Magkaroon kami ng puso, Lord God, na mahabagin katulad ng sa inyo, Panginoong Jesus, na talagang nais matulungan, nais madala sa kabutihan, at nais na
makatanggap ng kaligtasan yung mga taong naliligaw ng landas. Maraming salamat, Lord, sa inyong lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, pasasalamat. Continue to guide us, Lord, sa mga kakaharapin pa namin and all throughout this year, Lord God, and sa mga susunod pa na panahon, Lord God, to be a effective, Lord God, legacy bearer of you, Panginoon. Maraming salamat, Lord. All of this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So yun lamang po. Maraming salamat. All glory to God.
praise God and thank you, Daniel, sa message na hinatin niyo po sa bawat isa sa amin. At alam ko, marami din po tayo natutunan. That's why we encourage everyone to continually post your takeaway lines using these hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, mga primary leaders po natin na nag-mobilize before Friday, sa ating mga leaders, disciples, and kung invite ka po dito ngayon, so wini-welcome ka po namin sa ating mga online cell group. So marami pong mga leaders dyan. Pwede ka pong mag-reach out or mag-comment if you want to be involved sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan na ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na minamaximize natin ito all for God's glory. Amen to that, and we also encourage everyone sa darating na online simbahay. So sama-sama po tayo magpuri at mag-worship sa ating Panginoon at mag-invite ng ating mga friends, family, and colleagues para sila rin po ay makapakinig at ma-bless sa message na ihatid sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless!